Nagbigay nga noon ng honest opinion itong si Boss Al Francis Chua patungkol nga ito kay Justin Brownlee sa paglalaro niya sa Gilas Pilipinas as naturalized player. Sinabi kasi ni Boss Al Francis Chua na si Justin Brownlee talaga ang pinaka-perpekto as naturalized player ng Gilas Pilipinas. Kaya naman pakinggan natin ang kanyang buong sinabi patungkol nga dito kay Justin Brownlee at ay na rin mismo sa naging report ng Spin.ph. Not like Brownlee, mapasahan ka talaga. Pero si Justin is a good player. Yung teammate niya napapagalingan because he shares the ball. But if Justin got a good shot, he's gonna look for a better shot. That's the difference. Alam naman nating lahat na mahaba na rin ang pinagsamahan ni Boss Al Francis Chua at itong si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Kaya naman napaka-perfect nga ng kanyang obserbasyon patungkol nga dito kay Justin Brownlee na si Justin Brownlee talaga ang pinakapit sa sistema ni Coach Tim Cone at kaya na rin pinakapit as naturalized player ng Gilas Pilipinas dahil sabi niya nga kapag si Justin Brownlee ang teammate mo ay gagawin kanyang magaling. Kaya naman marami ngang umaasa na makapaglaro itong si Justin Brownlee sa magiging laban ng Gilas Pilipinas para nga ito sa FIBA Asia Cup Qualifiers na mangyayari sa February 25 kontra nga ito sa Chinese Taipei. Magiging home court advantage nga natin ito dahil gaganapin ang laban sa Mayfield Sports Arena. At sa magiging laban nga ng Gilas Pilipinas, meron ngang pangako itong si Commissioner Willie Marcial. Ang sabi niya nga, full support ang PBA sa magiging laban ng Gilas Pilipinas at ito nga yung kanyang buong sinabi ay na rin mismo sa naging article ng Tiebreaker Times. Ang sabi nga ni Kume, kung anong kailangan nila nandyan pa rin ang PBA. At nagpaliwanag na rin si Coach Tim Cone kung bakit kakaunti lamang ang kanyang iniline up sa kanyang Gilas pool para sa Gilas Pilipinas sa February window. Kung inyo kasi mapapansin, eksaktong 12 players lamang ang nakaline up sa kanyang Gilas pool. At ito naman ang kanyang paliwanag ay na rin mismo sa naging report ng Tiebreaker Times. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone, ayaw niya raw kumuha ng malaking pool para sa Gilas. Una-una na nga dyan, yung preparation time ay kakaunti na lamang. At ayaw niya rin na mahirapan na kunin pa yung ibang mga players o pahirapan pang kunin yung mga ibang mga players. Lalong-lalo na kapag iipunin nga sila sa practice. Ang gusto kasing mangyari ni Coach Tim Cone ay hanggat maaari ay makabuo siya ng pinakasolid na lineup ng Gilas Pilipinas. At marami din na nagtatanong kung bakit hindi naging option ng SBP itong si Jordan Clarkson as naturalized player ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. At gayon na rin sa Olympic Qualifiers. Ang sagot dyan ay hindi pa natin alam ang plano ng SBP. Ngunit ito ngang si Boss Al Francis Chua ay meron nga matinding sinabi dito kay Jordan Clarkson at napagkumpara niya nga ito kay Justin Brownlee. World Cup, tingin nyo yung mga players natin, medyo na starstruck ba kay Jordan Clarkson? Kasi para napapansin ko when I was watching. Like yung ibang players nagdadalawang isip sa galaw. Hindi nila alam, should I be the one to drive? Should I be the one? Or should JC be the one? I mean, like the level of comfortability playing with Justin Brownlee and Jordan Clarkson. Honest opinion? Yes. They don't know each other. The guys from Japan, hindi naman niya kilala yung iba eh. Like Pogo is there, Scotty Thompson. Hindi niya alam yung laro ni Scotty, hindi alam. And then si Clarkson, of course. Pag bumalakpak si Clarkson, pinasa mo. Manunood na lang sila. What, you're gonna tell Clarkson? Not like Brownlee, papasahan ka talaga. Diba? Clarkson is so good, NBA player. Pero si Justin is a good player. Yung teammate niya napapagalingan because he shares the ball. But if Justin got a good shot, he's gonna look for a better shot. That's the difference. Kaya naman umaasa nga ang lahat na makiklear na itong si Justin Brownlee sa FIBA bago nga magsimula ang February window ng FIBA Asia Cup sa February 24 at expected nga na pagbabalik ni Justin Brownlee ay sa February 8.